Pasensya na po kasi syempre tao lang din naman po na nagkakamali, ganyan. Hindi naman po perfect para palaging nasa tama, ganyan. Hindi, okay lang yan. Dun sa mga sa mga comments, sa mga bash sa'yo, ano yung pinakamasakit na nabasa mo? Dami. Di ko. Hanggang ngayon ba marami pa ring nagbabash, may mga nagme-message ba? Ano po, nung parang nag-deactivate ako, parang parang nawala, hindi ko na iniisip yun, hindi na ako nag-open ng YouTube, hindi na ako nagbabasa ng ganyan. Parang nag-focus po ako sa high school po. Ayun mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat. Kasama po natin ngayon si Joy Diwata. Ayun. Hello po kay Joy Diwata. Ayun mga kalingap, marami naghahanap kay Joy. And simula nung pakadating natin galing Hong Kong ay hindi pa nababulag si Joy, di ba? Wala pang vlog na kasama si Joy. So ayun po, dito tayo ngayon. Kumusta ka naman, Joy? Okay lang po. Kumusta yung studies mo? Okay lang po kahit medyo busy po. Medyo nakaka-stress po yung sa school. Stress ka sa school? Opo. And narinig ko kanina research defense. So kumusta naman yung defense nyo? Medyo medyo hindi okay. Pero maayos naman po. Maulit po. Uulitin na lang. Opo. At hopefully makasagot at maayos. Hopefully sa sunod, okay na. Okay. Magiging okay yan palagi. Matatapos nyo. Sa bahay nyo, kamusta naman sa inyo? Okay lang po. Okay lang po. Wala namang problema dun. So ngayon, Joy, may mga katanungan kami sa'yo. Sagutin mo ng kung ano yung nasa puso mo talaga. Yung totoo. Yung totoo sa Unang tanong. So, sisimulan natin sa mga light questions muna. Mga easy question. So, kumusta naman yun, experience mo sa Hong Kong? Grabe. Masaya po. Sobrang saya po yung experience ko namin. Experience ko po sa Hong Kong kasi bukod sa first time ko, grabe po yung sobrang init po ng pagtanggap po ng mga supporter po sa Hong Kong. Tapos sobrang nag-enjoy po ako kahit mapagod. Tapos ang dami ko pong nakikilalang mga supporters po na napaka-generous po ng mga supporter po. Maraming paampaw. Ano yung mga nagustuhan mong kakaiba na nakita mo sa Hong Kong? Yung mga tourist spot po. Yung mga tourist spot, tapos yung hindi po ako sanay yung sa train po, tapos walang mga tricycle, hindi ka talaga dito. Basta puro lang. Ay, nag-tren, wala nga palang tren dito. First time mo mag-tren, First time mo mag-tren. Siyempre yung parang nilalamig din kayo yung todo nun. Opo, diba? Yun din. Yung panahon. Sa lahat ng pinuntahan natin, ano yung pinaka-favorite mo sa napuntahan? Yung Disneyland po, syempre. Disneyland, grabe yun. Kasi yung childhood, Childhood dream. Opo. Talaga nakaka-enjoy naman. Bitin nga parang dapat 2 days, Hindi nasakayan agad lahat. So, ano naman yung mga pasalubong mo sa bahay nyo at sa mga Angels? May pasalubong ka sa Angels? Opo, yung binili po namin nung sa Ate Emily yung parang shoulder bag po. Sa Mongkok? Opo, sa Mongkok. Yun. Tapos sa bahay din po, yung gano'n din po, nagbili rin po ako ng gano'n. Tapos yung mga chocolates. Tapos yung mga bigay po ng mga supporter. Mga bigay na supporter ng mga Toblerone. Opo. Ano sabi ni mama mo? Tuwan-tuwa si mama mo? Opo, tuwan-tuwa kasi daming bigay po ng supporters. A brother ka na. So, para lang po sa kaalaman ng lahat, pangarap po ni Joy na mag-abroad. Makapag-abroad, di ba? Opo. So, ayun, medyo
na-open ka dun sa life nila kasi yung mga nakasama natin dun, mga OFW, no? Opo. Mga talagang abroader. Yan, parang nabigyan ka na ng ng eye-opener kung ano yung buhay nila doon. So, ayun, Joy. Dun sa Hong Kong, nag-vlog doon, di ba? May mga vlog doon si Kuya Val. And may mga nakapansin, bakit parang umiiwas ka sa mga vlog nung nasa Hong Kong kayo? Hindi ko po alam kasi siguro po dun po sa yung sa binablog po ako ni Kuya Val. Kasi po nahihiya po ako kay Kuya Val, tapos hindi po ako sanay sa sa vlog po ni Kuya Val, kaya na misinterpret po nila na baka po ganun yung nag-attitude ako. Pero nahiya lang po talaga ako, hindi ko po alam yung sasabihin ko. Nahihiya ka lang pala. Hindi mo alam yung sasabihin mo kung anong isasagot mo kay Kuya Val. Sabagay, parang first time yun na magkasama kayo ni Kuya Val, na matagal, So, ito, Joy, bukod dun sa vlog ni Kuya Val, kung pakauwi natin dito sa Pilipinas, may nakapansin din. May mga nag-react din pala dun sa isang vlog kung saan nakita kang umuiwas kay David. Yung vlog na pauwi ka na, yung may dala kang maleta. May mga nag-react baga doon. Pwede mo bang ikwento sa amin? Talaga? Kasi po, sobrang traffic po pag ganun po. Tapos, yung pare-pares naman po tayong galing sa biyahe, tapos pagod. Gusto ko na pong mag-uwi, tapos sila kuya, mag-iintay pa pong matapos yung, parang kasi meron po yung procession po yata. Nakita ko ngayon sa Kelly. Papunta kami ng SM doon. Ganun po, tapos sobrang haba pa. Sobrang traffic pa, tapos pare-pares naman po pagod. Si Kuya Birhet, ng driver pa, tapos gusto ko na rin po mag-uwi, kaya sabi ko po, kaya ko naman na po kaya ko na po mag-uwi mag-isa kasi alam ko naman na po yung daan po dun. Sabi ko kay Kuya David, kaya ko na pong mag-isa at gusto ko na rin pong magpahinga. Kasi sila rin po, syempre, kung ihahatid ba po ako, edi, pa sa kanila, makakaabala pa po sa kanila. So, yun pala yung dahilan kung bakit, ayaw mo na magpatulong kay David nun. Opo. Dun sa nangyari kasi na yun, nagkaroon ka ng ng mga bashers. Sabi nung iba, may parang nag-attitude ka daw, may mga hindi magagandang nasabi tungkol sa'yo. So, ano yung masasabi mo dun sa mga taong mga nagbabasa sa'yo, sa mga nagja-judge sa'yo? Siguro po, syempre po, pasensya na po kasi syempre tao lang din naman po na nagkakamali, ganyan. Hindi naman po perfect para palaging nasa tama, ganyan. Cut. Hindi, okay lang yan. Kasi masakit naman kasi talaga masabihan ng masasamang bagay, lalo na kung tawag doon, hindi ka naman kilala, hindi naman nila alam yung buong kwento. Ganun talaga. So, masakit talaga. Kaya naiintindihan namin na naluluha ka. Doon sa mga sa mga comments, sa mga bash sa'yo, ano yung pinakamasakit na nabasa mo? Dami. Hindi ko na alam kung... Ang daming masasakit. Opo. Paano mo ina-absorb yung mga komento? Yung mga nagbabash sa'yo? Ano po? Iniiyak mo na lang? Opo.
hanggang ngayon ba marami pa ring nagbabash, may mga nagme-message ba? Ano po, nung parang nag-deactivate ako, parang, ayun, ano na ako, parang nawala. Hindi ko na iniisip. Yun, hindi na ako nag-open ng YouTube, hindi na ako nagbabasa ng ganyan. Parang nag-focus po ako sa school po, para, ganyan, para, hindi ko na po masyadong isipin yun. Tapos, syempre, hindi ko naman po maiwasang hindi mag-open ulit ng account kasi kailangan po ay sa school. So, ayun, grabe. Grabe pala yung naging effect nung, isang pagkakamali mo na yun. So, siguro, yung iba, may nakita sila sa'yo na hindi nila nagustuhan. Pero, sana naman po mga kalingap ay wag naman po natin i-judge na siya, na parang kilala na natin siya, na parang grabe na yung kanyang ginawang kasalanan. So, ayun nga, sabi na rin yung tao lang naman siya nagkakamali din. So, hindi pa. Meron din pala dyan yung mga nagsasabi na nagbago ka na daw, lumaki na daw ang ulo mo. Anong masasabi mo dun sa mga tao nagsasabi mo? Kung nagbago ka ba talaga or kung lumaki ba talaga yung ulo mo? Para sa akin, hindi naman Kung nakikita po nilang gano'n. Hindi naman. Siguro, Nagkataon lang. nami-misinterpret din ng iba siguro yung way of speaking mo. Kasi, nagiging mas close na tayo eh. Nagiging mas close na po si Joy sa Kalingap at nagiging mas comfortable na siya sa pakikipag-usap sa amin. And si Joy po is friend namin. Parang family. Family. Ayun, mga kuya kami ni Joy. So siguro naging comfortable kang masyado. So yung iba kasi nagre-react sila na minsan parang nawalan ka daw ng respect. So ayun. Maraming nagalit. Daming mga issues ngayon and mga batikos. At ito, may tanong pa akong isa, Joy. May mga issue rin ngayon at may mga comments na nagsasabi na ikaw daw at si Jomar ay may something. Maraming nagtatanong niya. Maraming Kahit sa live, nagtatanong. sobrang daming nagtatanong. And yung iba, parang kinukonclude daw talaga nila na meron. Parang, alam mo yun, parang sure sila. And anong masasabi mo dun? Na ano po, na hindi po totoo yun. Kasi magkakaibigan lang naman po tayo po. Pero hindi ko po alam kung bakit po nakikita po nila na may something po sa amin ni Kuya Jomar po. Kasi siguro na may misinterpret nila kapag nagiging close, kapag nagiging magkakaibigan. And ayun, siguro kapag magkatabi lang, namamali siya nila. Pero sa totoo lang, kahit nga tayong dalawa na magkakatabi, di naman na-issue. Pero ang hindi ko rin din nagustuhan doon, bro, sa totoo lang, medyo off na at medyo talagang foul na. Pati po yung asawa ko, nagkaroon lang ng picture nakatabi si Emmy, sinabihan na ng malandi. At parang gusto din daw si Jomar. So ayun mga kalingap, sana naman po sa mga supporters na din ni Jomar at sa mga supporters ng love team ng Jomcar, sana po malawakan po natin yung ating pag-intindi, kasi normal naman po na minsan makakatabi mo si Jomar, minsan hindi mo siya katabi. Kasi lagi po kami magkakasama, magkakaibigan po kami. And hindi naman po kailangan malisyahan lahat. Kunyari ako, magtabi pala ako kay Jack, gusto ko na si Jack. Hindi naman po ganun mga kalingap. Sana po, wag po natin bigyan mali siya yung mga ganong bagay. At tulad na yung kay Joy. Joy, sure ka dyan, di ba, na wala talagang something sa inyo? Wala po talaga. Promise? Promise po. So ayun po mga kalingap, walang-wala. And ako po mismo magsasabi sa inyo na sobrang totoo na wala pong Joy at Jomar na something. Wala po talaga something, promise. Nakita naman natin, wala naman talaga. Kami po mismo, at syempre dito real talk lang po tayo ngayon. Walang showbiz. So totoo po ito mga kalingap. Hindi naman po namin kayo lolokohin kung may something sila o wala. Kasi Real talk po ito. real talk lang po tayo. And ito, second to the last question. Medyo mabigat itong tanong na to. Hindi medyo mabigat talaga to. And
Pangalawa siya sa pinakamabigat. Pangalawa siya. Sa Pangulo. Sang-ayon ka ba sa desisyon ni Kalinga Prab na Itigil na. ang Joyvid? Ang nire-respeto ko naman po yung kung ano po yung decision po ni Kuya Ram. Na kung ano po, kasi po sa akin, yung kung okay po kung may Joyvid po, okay po sa akin. Pero ang sa akin po kasi, nang nababash po ako, kaya natatakot din po akong ng ng ganun. Tapos, syempre marami rin po akong iniisip po pag nag-Joyvid po. Syempre pag may hindi ako syempre nababash po. So, kung sakaling itutuloy pa ulit ni Kalinga Prab yung Joyvid, pwede pa? Opo, pwede po, pero na lang po ako sa mga bashers po. Natatakot ka na sa mga Natatakot po, bashers? natatakot na ako sa mga bashers. Grabe na yung damage na nangyari sa puso mo. So, kung sakaling ituloy pa ni Rab yung Joyvid, itutuloy pa. Opo. Pero Okay lang yun sa'yo? okay lang po sa akin. Bukas sa loob po. Opo. Kaso, nga lang po ako talaga sa mga bashers kasi yung mga nakaraan po. Sobrang Hindi naman yan dahil kay David. Hindi naman po. Wala ka naman problema sa basher lang talaga. Sa bashers po. Pero kay David, ano talaga yung tunay mong nararamdaman kay Kuya David Vlogs? Ayun nga po. Kasi po yung iba pong yung sinabi nga po ni Kuya Rab na yung for lang yun, entertainment purposes lang, content lang. Pero parang po na magkakatuluyan po, ganyan. Yung iba po bagang pero para sa akin po, magkaibigan lang po talaga kami ni Kuya David po. Saka sinasaalang-alang ko rin po yung yung religion ko po baga. Kasi marami pong nanonood po na INC po sa vlog po ni Kuya Rab. Tapos yung pag ganyan may syempre ko rin po yun sa akin po. Pero okay lang po sa akin na kasi magkakaibigan lang naman po. Magkaibigan lang po talaga kami ni Kuya David. Kung sakaling kay David, kung sakaling ituloy pala, okay lang sa'yo? Opo, kung okay din po kay Kuya David. Kung okay lang din kay David. At sa kung gusto pa rin ng mga viewers. Opo, gusto pa rin po nila. Tapos, yung sa mga basher po. Ayun. Kung kay Kuya Jens kay Love Team. Okay lang kasi magaling na reactor yun. Ay, magaling yun. Mag-leading man. Magaling yung magmarites. Joke lang. Joke lang yun guys. Joke lang po yung mga kalingap. Bawal pong i-love team si Kuya Jens. Wala pong issue guys. Joke lang po yun. So, ayun po mga kalingap. Grabe ngayon yung pinagdadaanan ni Joy sa kanyang emosyon. So, ikaw bro, meron ka bang advice para kay Joy about sa mga bashers? Oo, kasi nakikita ko talaga kay Joy, main problem talaga ni Joy is yung bashers. So, ano bang pwede natin gawin para kahit papaano di na niya masyadong isipin yung basher. Ang nakikita ko lang talaga, wag na lang siyang pagbabasa siguro muna ng mga nasa comment section. Hayaan niya muna yan kasi huhupa rin yan. And ayun, mas maganda siguro medyo limitahan lang niya yung social media muna. Lalo kung YouTube, diba? Tapos mas mag-focus siya dun sa kagaya ngayon, meron silang defense. Yan, mag-focus muna siya dun sa pag-aaral niya kasi mas malilibang siya dun. Mas productive yung magagawa niya dun. Hindi pa siya stress masyado. Ikaw bro? Ayun sa akin naman siguro may mga nabasa ka na kasing masasakit. Marami ka nang nabasa
And may mga nag-PPM pa sa'yo, no? Marami ka nang narinig na hindi maganda and nasaktan ka na. May tumatak na sa isip mo ng mga ganun. Pero ang masasabi ko lang ay dapat mas kilala mo yung sarili mo. Kasi kung alam mo naman na hindi ka ganun, katulad ng mga sinasabi nila, hindi ka talaga ganun. Know your worth. Alam mo dapat na hindi ka ganun. So patunayan mo na hindi ka ganun, na hindi ka masamang tao, na nagkakamali ka lang talaga. Syempre, hindi naman po tayo perfect. Kung may nagawa man si Joy na mali, kung may hindi naman siya nagawang maganda, bata pa si Joy, kaya naman itama, kaya mo naman baguhin. At ito si Joy, alam ko mabuting tao naman ito si Joy. Masasabi ko lang, kapag hindi mo na kaya, andito naman kami ng mga kuya mo, may mga kaibigan ka, marami nagmamahal sa'yo, at marami pang naniniwala sa'yo. And kapag wala kang makausap, andyan si Lord. Lagi yung nakikinig sa'yo. Hindi mo lang alam, siguro hindi mo nararamdaman minsan feeling mo mag-isa ka lang, pero hindi. Kung bakit mo yan napagdadaanan, alam ni Lord na kaya mo yung lagpasan. And itong pagsubok na to, mas mapapatibay ka nitong pagsubok na to. So, alam ko, malalagpasan mo din yan, kasi mabuting tao ka naman eh. And magiging okay din lahat. So Joy, ano yung last message mo para sa iyong mga supporters at sa mga bashers? Ano po, syempre po sa na nagpapasalamat pa rin po ako sa kahit sa basher at sa supporter po, nagpapasalamat po ako kasi patuloy sinusuportahan pa rin po nila ako. Tapos po sa mga basher po, syempre po, sorry po, pasensya po kung may nasabi o may nagawa po akong hindi po maganda, kung may na-disappoint po ako, na-misinterpret po ako, yung pasensya na po, kaya ko naman pong na baguhin po. Kasi po sa mga napupunan nyo po. Thank you pa rin po kasi sa pagkakamali ko po na napupunan nyo. Kaya naman pong baguhin kasi willing naman pong baguhin po yung kung ano po yung hindi po tama. Tapos thank you po sa supporter po. Thank you so much po sa patuloy po na suporta. Thank you so much po kay Kuya Rab, kay Kuya Bal, sa buong team Kalinga po. Thank you po kasi nandiyan pa rin po kayo kahit maraming basher, ganyan. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po magiging maayos po yung buhay po namin. Kay mama mo, kumusta pala si mama mo at grabe din yung iyak nun eh. Ano yung message mo kay mama mo? Naiyak mo, wait lang. Ano yung message mo kay mama mo? Kasi alam ko na-hurt din si mama mo. Kasi sino ba naman ang gugustuhin na yung anak mo makakarinig ka ng masamang salita na sinasabi dun sa anak mo? Sobrang masakit yun para sa kanya. Ano yung message mo sa kanya? Pares kami na-stress din ni mama kasi lagi po nagbabasa si mama ng mga basher. Lagi ko naman po sinasabi kay mama noon na intindihin po yun, pero na-stress pa rin po si mama dun sa mga ganun. Tapos lagi naman po ako pinapayuhan ni mama na ano na lang po na ganyan. Pinapayuhan po ako at si mama naman po bagay mabait po si mama kaya. Pero, take ko kay mama kasi kahit na, siya po talaga yung nagtatama sa mga mali po namin. Talagang ginagabayan kayo ng maayos. Opo. Talagang, syempre, that's mother's love. Yan yung unconditional love. Kahit anong gawin mo, talagang tatanggapin ka niya. Mamahalin ka niya. Kaya tuturuan ka niya ng tama. Hindi ka niya imamali. Hindi ka niya nahayaan na mapamali ka. So, ayun.
Salamat sa iyo, Joy, sa time mo. Thank you po. Salamat sa pag-open. And bago pala matapos, kamunti ko nang makalimutan. Merong nagpapaabot ng blessing sa'yo. Ito, Joy, ibig sabihin nito, maraming nagmamahal pa sa'yo. Maraming nakakaintindi sa'yo, maraming nakikita pa rin yung mga ano mo. Siyempre, ano nangyari kasi sa'yo? Nagkamali ka isang beses and na-judge na yung buong buhay mo. So, wag kang mag-alala. Ito may mga tao nagmamahal sa'yo, may nagpapabigay sa'yo ng 7,000 pesos 7,000 pesos para dun sa apartment tsaka yung alawas na. Itong mga taong to from Team Solid Kalingap Negros, si RP Max Vlogs, Feliciang Official, Beck Ali Official, Ate Gemini Girl 06, Eddie Pardillo Vlog, Lian, Gio Larida, Arvin Questol, at Fatma 2 Mix Vlogs. Ayun, grabe, ang dami. Dami yung nagmamahal sa'yo. 7,000 para kay Thank you so much 7,000 po. pesos. Thank you so much po sa patuloy po nagsusuporta. Thank you po. Thank you po sa Team Solid Kalingap Negros. Thank you so much po. God bless po. Ayun, maraming salamat po mga Kalingap sa inyong support sa buong team. And ayun, sana please don't forget to like, share, and subscribe sa second channel po na ito ni Kalingap Rab, ang Rab Matubang Vlogs. So legit po ito. Sobrang sobrang legit guys. So dito niya lang pumapanood itong mga ganitong vlogs at yung ibang mga beneficiaries po ng Kalingap mga panonood dito. So maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye. Bro, bye-bye. Support nyo po Kuya Nel. Kuya Nel po. And Ian Ramirez. Salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.